sa pagpapatuloy ng ating istorya. Nang lumitaw ang matandang lalaki mula sa manipis na ulap ng misteryo, agad siyang nagsalita na parang isang alingaungaw ng lumang panahon. Ang sinumang makapasok sa illusion realm na ito ay karapat-dapat magmana ng Moonlit Pavilion, at ngayon, tiyak na kayo ay naririto para, ngunit hindi na niya natapos ang sinasabi. Biglang rumagasa si Song Wenhuan, masiglang yamakap sa matanda. Lolo, ako ito, sa wakas. Nakita rin kita. Halos mapangiwi ang matanda sa kanyang lamang, ngunit nang mapansin si Xiao Cheng sa di kalayuan, biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Samantala, si Xu Xiaochang, walang ideya sa nangyayari, ay napatanong, anong tinitingnan mo, lolo? Lumapit ang matanda at halos maluso sa tuwa, kay gandang binata, isang tunay na tagapagmana ng angka ng pamilyang Song. Habang naguguluhan pa si Xiao Cheng, nanlumo si Song Wenhuan sa likod, lolo, mali ka. Ako ang tunay na tagapagmana ng Moonlit Pavilion, sabay hikbi at iyak. Hindi pa rin makapaniwala si Xu Xiaocheng, lolo, pwede ba? Ayokong maging descendant mo. Tila wala nang pakialam ang matanda kay Song Wenhuan, deadma lang ito at marahas siyang itinulak. Tingnan mo ang talino at tindig ng batang ito. Siya ang tunay, ikaw, parang masamang espiritu. Lumingon siya kay Xu Xiaocheng na may mapagkumbabang ngiti, ngunit si Xiaocheng ay hindi mapakali. Ano ba to? Parang creepy na matanda. Sa unay ayaw niyang sang-ayunan ang matanda, pero nang marinig ang salitang, gather chi technique, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Gets ko na, lolo, tara na, simulan natin to, sabay abot ng kanyang kamay. Napahinto ang matanda, samantala, hindi makapaniwala si Song Wenhuan sa nakita, sabay wika. Lolo, siya ay isang dayuhan lang, ako ang tunay na anak ng angkan, ginamit ko pa ang dugo para mabuksan ang formation. Nang marinig yun, nagbago ang timpla ng matanda, lumingon kay Song Wenhuan at mariing tumugon, kung ikaw talaga ang pinuno ng Moonlit Pavilion, dapat ay nakakapasok ka sa illusion ng normal. Bakit kailangang gumamit ng ganyang baluktot na paraan? Dapat mong malaman na ang paraan ng pagpapagana ng formation gamit ang dugo ay mahigpit na ipinagbawal nung ako pa ang pinuno ng Moonlit Pavilion. Nanggatong pa si Sun Xiaochang, tama yan, walang sino man sa pamilya naming Song ang may ganong kasamang balak. Nang marinig yun, gusto sanang magpaliwanag ni Song Wenhuan, pero huli na, binitiwan na ng matanda ang kanyang desisyon. Lumayas ka, simula ngayon, sino mang pumasok gamit ang itim na mahika ay wala ng kaugnayan sa pamana ng pamilya naming Song. Kailangan kong maglaan ng mahalagang oras kasama ang mahal kong apo. At sa huling sibat ng pangyayari, biglang nag-iba ng tono si Xiao Cheng, tama, huwag mo nang guluhin ang Song grandfather ko, doon ka na lang sa ibang realm. Sa puntong ito, parang nawasak ang buong mundo ni Song Wenhuan, hindi niya matanggap ang desisyon ng matanda ni Nuno, hindi to makatarungan, ako ang dapat na tagapagmana. Habang siya'y nalulugmok sa kawalan ng pag-asa, abala naman ang matanda sa pag-eksamin ng kapalaran ni Xu Xiaocheng, nanginginig sa excitement si Xiaocheng, ako na ba talaga ang magiging immortal, bulong niya sa sarili. Sa sandaling yun, malalim na tinitigan ng matandang albularyo ang palad ni Xiaocheng, sumisiklab ang bughaw na enerhiya sa pagitan ng kanilang mga kamay, tila ba may lihim na bumubulong sa hangin. Lolo, ano po ang nakikita niyo sa akin? Tanong ni Xiaocheng, habang sa loob-loob niya'y nagtatalo ang pagdududa, bakit parang wala naman akong nararamdaman? Totoo ba tong ginagawa ng matanda, o palabas lang ito? Pero bigla, nagbago ang ihip ng hangin, ang mukha ng matanda'y biglang tumilim, puno ng pag-aalala at pagkamangha. Apo, ang kapalaran mo'y hindi karaniwan, bulong niya, may kapangyarihan kang hindi galing sa mundong ito. Isang bagay na matagal nang natutulog, ngayon ay madyay gising na. Nang marinig yun, natarante si Xu Xiaocheng, nahuli na ang sekreto niya. Ay naku, nahuli mo na ako. Sa totoo lang, isa akong transmigrator mula sa Blue Star. Akala ko makaka-unlock ako ng cheat at magiging isang overpowered na bid. Ngunit sa kanyang isip, ang galing talaga ni Lolo sa tuhod, nalaman niyang transmigrator ako sa simpleng pagtama ng pulso. Sa tulong ng isang makapangyarihang gaya niya sa pag-ipon ng chi, mukhang malapit na akong gumawa ng milagro. Hindi Blue Star, bulalas ng matanda, isang mundo na balot ng ulap, puno ng kalituhan at kadiliman. Napakunot noo si Xiaocheng sa narinig, at agad siyang nagtanong, balot ng ulap. Mariing nagnakatitig ang matandang ninuno habang patuloy na hawak ang kanyang palad. Tama, sagot nito, isang makapal na ulap na kulay abo, malabo, magulo, at tila may mga lihim na ayaw pang ilantad, isang kapalarang naghihintay lang ng tamang sandali. Usok lang yata to, bulong ni Xiaocheng sa kanyang isipan,
halos hindi makumbinsi. Pero isang sulyap lang sa matanda, at unti-unting sumiklab ang apoy ng paninindigan sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at mariing sinabi, "Lolo, hindi mahalaga kung saan ako nagmula o kung anong nasa loob ko, ang mahalaga ay ang pamana." Napailing ang matanda at nagbuntong hininga sabay bitaw ng kamay ni Xiao Cheng. Kung ang isang tao ay hindi alam kung saan siya nagmula at kung saan siya patutungo, paano niya malalampasan ang mga hadlang at mararating ang langit ng Dao? Samantala, gustong sanang sumagot ni Xiao Cheng, pero hindi niya maibulalas. Pero sa kanyang isip, galing ako sa Blue Star, muling isinilang sa mundong ito ng cultivation, at gusto kong maging immortal at mabuhay magpakailanman. Alam ko na lahat yan, hindi ba pwedeng magsalita ng diretsuhan ang mga gaya niyong makapangyarihang eksperto? Sa sandaling yun, dahan-daang tinapak ng matandang ninuno sa balikat si Xiao Cheng habang mahina ang bamulong, "Mabuting apo, darating din ang panahong para sayo, at kusa ring mabubunyag ang mga bagay na kailangang lumitaw." Kasunod nito, tumingin sila kay Song Wenhuan, na tahimik na nagpapakawala ng malakas na enerhiya sa gilid. Patuloy ang matanda, "Tingnan mo siya ngayon." Ipinilit niyang sunggaban ang pagkakataong di pa nakalaan sa kanya. Ang resulta, nadungisan ng dalisay niyang Dao Heart, nilamon siya ng labis na hangarin. Sa mga sandaling yun, tila nawawala na sa katinoan si Song Wenhuan, hawak ang ulo, paulit-ulit niyang sinasambit, "Akin ang pamana, lahat ng ito ay akin." Napaatras si Xiao Cheng sa pagkabigla at mariing nagtanong, anong nangyayari sa kanya? Sumagot naman ang matandang ninuno habang banayad na hinihimas ang kanyang balbas. Hindi pa panahon para sa batang ito, pilit niyang inaangkin ang pamana, kahit hindi pa handa ang kanyang puso't isipan, kaya unti-unti siyang nilalamon ng kadiliman, nawawala na siya sa sariling landas. "E di leksyonen mo," mariing sigaw ni Xiao Cheng. Ngunit habang unti-unting naglalaho ang matanda, marahan siyang tumugon, "Hindi ko siya pwedeng pakialaman, pagsubok mo ito, hindi akin, Palm." Galit na napasigaw si Xiao Cheng, "Lintik, ang kapal ng mukha mo. Iiwan mo na lang ako sa gulo, man lang sana'y iniwan mo ang pamana." Pero wala na ang matanda, boses na lang niya ang umalingaw-ngaw sa hangin, "Kung malalampasan mo ito, sa'yo mapupunta ang pamana ng angka ng Song." Samantala, tuluyan ang nilamon ng resentment si Song Wenhuan, ang kanyang galit, itinutuon na kay Xu Xiao Cheng, gusto na niya itong paslangin. "Walang hiyakang kontrabida, ninakaw mo ang pamana ko, babayaran mo yan ng buhay mo," mariing wika ni Song Wenhuan habang nanginig sa galit. "Hindi ko naman balak magnakaw dati," pang-aasar ni Xiao Cheng, "pero ngayong binigay mo na, tatanggapin ko." Binalot ng galit si Song Wenhuan, sa isang iglap, umatake siya gamit ang lakas ng resentment, ngunit si Xiao Cheng, alerto, gamit ang Enlightening Valley Feast at ang kanyang righteousness persona, kinontrol niya ang maliit na demonyong resentment, at ibinalik ito kay Song Wenhuan. Samantala, sa isang sulok ng mundo ng silid, abala sina Lingling, Du Yushu at Dacheng sa masayang laban ng baraha. Si Dacheng, halos hindi na mapakali, "Four of a kind na to," bulalas niya, parang nanalo na ng lottery. Pero bago pa man niya maibaba ang winning hand, biglang nagbagsak ng tensyon si Song Wenhuan na dumating na parang bagyong hindi inaasahan, mukha siyang nawasak, literal na may pasa at pulbos ng pagkatalo mula sa laban kay Xu Xiao Cheng, sabay-sabay silang napatayo. Hala, ang kanilang barahay nagliparan sa hangin, nagtayuan ng balahibo ng dalawa. Akala mo'y multong bumalot sa paligid, ang dating tahimik na laro, biglang napalitan ng kabang nakakakilabot. Matapos ang matinding eksena sa loob ng lihim na dimensyon, tumayo si Xiao Cheng na parang isang bida sa pelikula at mayabang na pinagpag ang kanyang mga kamay. Sa gilid, napatango ang matandang lolo habang nakangiting nagsabi, "May dating ka, bata, parang ako nung kabataan ko, hindi ka masama, Xiao Cheng." Ngunit, napakunot ng noo ni Xiao Cheng at agad na humirit, "Oh lolo, since andito ka na, nasaan na yung panangakong oportunidad mo?" Sumagot ang matanda na may halong yabang, "Pumasa ka sa pagsubok, kaya heto na ang inheritance mo." Sa kanya nilikha ang isang makinang na bola ng puting enerhiya sa kanyang palad, "Apo, tanggapin mo ito." Pagkatapos, agad nagbumuo ng isang bowl ng enerhiya ang matanda ni Nuno at mariing nagsabi, "Mabuting apo, mas mabuting siluhin mo to." At sa isang iglap, mabilis itong ibinato kay Xiao Cheng ang bola ng enerhiya, at kasabay nito si Xiao Cheng ay nagbanta, "Kung lolokohin mo ako ngayon, ipapasyal kita sa kabilang buhay kay lolo sa tuhod mo." Sa mismong oras na yun, sumanib ang enerhiya sa katawan niya. Nagsimula na siyang tipunin ng chi, ayon sa mga paalala ng matanda, lumitaw ang isang aninag na bilog ng spiritual energy sa paligid niya. Pero nang walang lumabas na bagong power,
Nabahala siya. Asan na ang spiritual energy cultivation? Bakit parang walang epekto? Kumalma ang matanda habang hinimas-himas ang balbas. Relax lang, bigyan mo ng konting oras. Ngunit, biglang napangiwi si Xiao Cheng, may kakaibang enerhiya na gumalaw sa loob niya. Pinilit niyang ilabas ito, at sa bawat hibla ng kanyang lakas, pinakawalan niya ang spiritual energy. Nang makita yun agad nagpayo ang matandang ninuno, subukan mong paikutin ang espiritual na enerhiya papunta sa iyong kanang kamao. Agad naman itong sinunod ni Xiao Cheng ito, dahan-dahan niyang pinadaloy ang enerhiya sa kanyang braso, at nagumpisang mag-ipon ito sa kamao. Pagkatapos ng sandaling activation, pumulandet siya ng isang suntok. Sumigaw siya, 7 Wounds Feast of Hope, ang suntok ay parang kidlat, matindi, diretsyong dumiretso. Pagkatapos nun, napasigaw si Xiao Cheng sa saya. Eto na ba ang legendary spiritual energy? Pwede na akong mag-cultivate, at sa wakas, makakamit ko na ang immortality. Dahil sa labis na damdamin, naluha siya na parang bata. Sa wakas, nangyari rin sa akin ang isang himala. Samantala, tumabi ang matanda, tumango, at ipinaliwanag, ito ang immortal technique, ang 7 Wounds Feast ng pamilyang Song, ultimate skill ito. Kaya sa isang suntok lang, tanggal agad kalaban, malakas, kapaki-pakinabang, at doble ang dating. Sa narinig, hindi na nakapagpigil si Xiao Cheng at niyakap ang hita ng matanda ni Nuno habang umiiyak, Lolo, ikaw ang savior ko. Pero mabilis siyang pinatigil ng matanda ni Nuno, okay lang yan, pero tatandaan mo, magagamit mo lang ang technique na yan, sa loob ng illusion. Nang marinig yun, napatigil si Xiao Cheng, ano raw, bulong niya sa sarili, halatang naguguluhan. Nag-alangan muna ang matanda ni Nuno bago sumagot, dahil ang mga techniques ko, luma na, at wala nang saysay sa labas. Medyo nakakagulat man ang pahayag na ito, hindi nagpakita ng pagkadismaya si Xiao Cheng, ngumiti siya at sinabing, ayos lang yan, Lolo, dito na lang ako magpaprakti hanggang makapag-ascend ako, at least, makakasama pa rin kita, panalo yun, di ba? Tumango ang matanda ni Nuno habang hinihimas ang balbas, tama ka nga, bata. Tila batang sabik sa adventure, lumapit si Xiao Cheng sa lolo at naghamon, tara na, Lolo, ituloy na natin to. Napangisi ang matanda ni Nuno, tinaas ang kamay, at bumuo ng bola ng enerhiya, sige apo, dadalhin kita sa labas, hehe. Bago pa makareact si Xiao Cheng, tinulak siya palabas gamit ang energy passage ng palad ng matanda. Hoy, seryoso ba to? Matanda, niloloko mo ba ako? Sigaw niya habang nawawala na sa loob ng portal. Humabol pa ang boses ng matanda, hindi kita pinaalis dahil ayaw kitang kasama. Tapos na lang talaga ang oras mo sa Secret Realm, kailangan mo nang magbayad. Sa labas ng Soaring Sky Tower, mabagal na lumitaw si Xiao Cheng, lutang at mukhang problemado. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ma-absorb ang spiritual energy ng technique. Nakuha ko nga yung 7 Wounds Feast of Hope, pero illusion lang pala ang gamit. Ano to? Kalokohan. Mula umpisa hanggang dulo, parang na-prank lang ako. Pati yung damdaming parang cultivating immortal na ako, nawala bigla, nakakainis sobra. Pabulong niyang idinugtong, kailangan ko talagang hanapin yung song na yun, bagbog sarado ang aabutin niya. Pero bago pa siya makagalaw, lumapit si Ling Ling, second senior brother, ikaw na pala yan, pero, parang may hindi tama. Kasabay nito, si Du Yushu ay tinutulak-tulak pa si Song Wenuan sa lupa gamit ang kanyang paa. Di nagtagal, sumugod si Xiao Cheng at agad na hinawakan ang ulo ni Song Wenuan, patek ka? Ikaw na naman, sa takot, tila bumagsak ang puso ni Song Wenuan sa sahig, habang pinapanood ito ni Sang Qiao, na may bakas pa ng sampal sa mukha, sa isip niya, ang tanga talagang si Song Wenuan, sobra siyang pumalpak, pero sige na nga, sa huli, ako pa rin ang kailangang mag-ayos ng gulo. Habang nagbubuntong hininga, sumilip sa kanyang alaala si Sang Qiao, nakapagtanim na ako ng maraming guworm sa Moonlit Pavilion itong mga araw na to. Basta hipan ko lang ang bamboo whistle, pwede ko silang pasabugin lahat. Pagkatapos, mawawasak ang buong Moonlit Pavilion, at ako, makakatakas ng walang gallows gamit ang espesyal na kakungo. Pero pagpatugtog niya ang flute, walang nangyari. Nagulat siya, pinagpawisan, at nanlamig. Mula sa harap, napansin siya ni Xiao Cheng at natigilan. Aba, ikaw yan, bagay kang tambakan ng stress ko. Mukhang may bagong punching bag na ako. Parang kuting na binuhusan ng tubig, napatres si Sang Qiao, bakit wala ang mga gi-insects ko? Paano to nangyari? Samantala, sumingit si Du Yushu para ipaliwanag, nung pumasok ako sa Moonlit Pavilion, nadiskubre kong may maraming glowworm na itinanim dito.
Bilang pag-iingat, nagdala na ako ng mga tao para linisin at alisin lahat ng yan. Ngayon, kahit anong klaseng itim na mahika pa ang gamitin mo, hindi na yan gagana. Habang nagpapakahero si Du Yushu, proud na proud siyang nagsalita. Alam kong wala akong espesyal na talento at hindi ako kasing lakas ni second senior brother, kaya araw-araw akong nagsusumikap para punan ang kulang sa akin at para hindi siya mag-alala. Pero bago pa siya matapos, sumabat agad si Xiao Cheng, tinakpan ng mga mata at napabuntong hininga. Tama na, para akong kontrabida sa sinasabi mo, hindi ako demon leader, kaya huwag mo akong ipagmayabang masyado. Dagdag pa ni Daching na may sarkastiko ekspresyon, so aware ka rin pala sa vibes mo. Sa gilid, lihim na humanga si Lingling kay Du Yushu, ako, na isinilang na may basurang spiritual root, ay kailangang matuto rin mula kay ikawalong nakatatandang kapatid. Gumamit ng sipag at malasakit para mapunan ang kakulangan, at gawin ang lahat ng makakaya para wala nang alalahanin si pangalawang nakatatandang kapatid. Pero habang abala ang lahat sa damdamin, si Xiao Chang ay naiirita na. Tara na nga, tapos na ang mission, wala nang dragon claw flowers dito. Pero bago sila makaalis, bigla na lang may yamakap sa binti ni Xiao Cheng, si Song Zufu, umiiyak na parang batang iniwan sa grocery. Brother Shu, aalis ka na agad. Hoy, tigilan mo yan, bakit ka nakakapit pa sa binti ko? Gulat na wika ni Xiao Cheng. Pero nagpupumilit parent si Song Zufu habang mariing nakakay Xiao Cheng, ngayon na wala na si ama at may bagong pinuno ang Moonlit Pavilion, kailangan natin ng isang taong maglilinis ng mga natitirang problema at muling maglalagay sa pavilion sa tamang landas. Sa narinig agad na tumugon si Xiao Cheng, hindi ba ikaw yun? Patay na ang ama mo, nabaliw ang kapatid mo, ikaw na ang bagong pavilion master. Inamin ni Song Zufu na hindi siya kasing lakas ng kanyang ama. Kung nandito pa sana ang Dragon Claw Flowers, makakapasok ako sa illusion, makukuha ang pamana, at baka may pag-asa pa. Pero ngayon, wala na akong kahit ano. Paano ko makukumbinsi ang iba? Tila wala na siyang pag-asa. Lumuhad siya gamit ang isang tuhod sa lupa, at taos pusong nagsumamo, Shu brother, manatili ka bilang elder sa Moonlight Pavilion, tulungan mo akong muling buhayin ito. Nang marinig yun, napapangiti si Lingling, sabay tukso. Aba, magiging elder na si second senior brother, pero iwinagaway lang ni Xiao Cheng ang kanyang kamot at mariing tumugon, maglaro ka sa ibang lugar. Huwag mo akong istorbohin habang nasa path ako ng pag-ascend. Samantala, nakita ni Du Yushu ang buong eksena. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Song Zufu, hinawakan ang balikat nito, at sinabing, kung gusto mong maging Master Pavilion, tanggapin mo ang bigat ng tungkulin, at hindi lang yan, may mga mas mabibigat pang problema, mga traidor, mga nagpapanggap na kakampi, at sects na gustong abusuhin ang kahinaan mo. Sa narinig, namutla si Song Zufu sa pagkalugmok. Sumingit si Xiao Cheng, sige na, tama na ang salita, pag nagpatuloy ka pa, mawawala na siya ng pag-asa at mamamatay. Pero huli na, nanginginig na si Song Zufu sa sahig at nagpapatira pa, nilamon na ng lungkot, habang iniisip pa rin ang illusion realm na tila isang panaginip na hindi na niya muling mararating. Habang nagkakagulo ang paligid, biglang napalingon sa gilid sina Xiao Cheng Du Yushu nang marinig ang malamig ngunit magalang na boses ng isang babae. Nandito ba ang iginagalang na bisita na si Mr. Shu Xiao Cheng? Agad itong nakilala ni Lingling, nilapitan niya ito at masayang nagtanong, Mei Xianghao, anong ginagawa mo rito? May kailangan ka ba kay second senior brother? Mahinahon siyang sumagot habang nakayuko tila nahihiya, nandito ako para pasalamatan si Lord Xiao Cheng. Samantala, medyo naguluhan si Xiao Cheng, hindi ka ba nagpahayag ng pasasalamat dati? Bakit ka pa bumalik? Napailing si Lingling at nagsabi, grabe ka talaga. Second senior brother, obvious ba, gusto kanyang makita ulit, gusto kanya, gets mo. Samantala, nakisawsaw si Du Yushu habang nakangisi, baka gusto niyang suklian si second senior brother gamit ang katawan, hihi. Nang marinig yun, halos manigas si Xiao Cheng sa hiya, parang biglang uminit ang hangin sa paligid niya. Hindi na nagsayang ng oras si Mei Xianghao, kumuha siya ng bulaklak mula sa gitna ng kanyang mga malalaking papaya. Inilahad ito kay Xiao Cheng, at sinabing, alam kong matagal mo na tong hinahanap, kaya dinala ko. Kasabay nito, ngumiti si Mei Xianghao nang may kakaibang kislap sa mga mata. Nang makita ito, napanganga sa gulat si Xiao Cheng at Du Yushu sa nakita at sabay na sumigaw, Dragon Claw Flower yan.